Ang aklat ni Amos. Amos, Kabanata 1. Ang mga salita ni Amos na nasa gitna ng mga pastor sa Tekoa, na nakita niya tungkol sa Israel ng mga kaarawan ni Usaya na hari sa Huda, at ng mga kaarawan ni Jeroboam na anak ni Joas na hari sa Israel, na 2 taon bago lumindol. At kanyang sinabi, ang Panginoon ay aangal mula sa Sion, at sisigaw ng kanyang tinig mula sa Jerusalem, at ang mga pastulan ng mga pastor ay mananambitan, at ang taluktok ng Karmelo ay matutuyo. Ganito ang sabi ng Panginoon, dahil sa 3 pagsalangsang ng Damasco, oo, dahil sa 4, hindi ko ihihiwalay ang kaparusahan sa kanya, sapagkat kanilang giniik ang Galaad ng panggiik na bakal. Ngunit aking susuguin ang isang apoy sa loob ng bahay ni Hazael, at susupukin niyaon ang mga palasyo ni Ben-Hadad, at aking iwawasak ang halang ng Damasco, at aking ihihiwalay ang mananahan mula sa libis ng Aben, at siyang humahawak ng setro mula sa bahay ng Eden. At ang bayan ng Syria ay papasok sa pagkabihag hanggang sa Shir, sabi ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon, dahil sa 3 pagsalangsang ng Gaza, oo, dahil sa 4, hindi ko ihihiwalay ang kaparusahan sa kanya, sapagkat kanilang dinalambihag ang buong bayan, upang ibigay sa Edom. Ngunit ako'y magsusugo ng isang apoy sa kuta ng Gaza, at susupukin niyaon ang mga palasyo niyaon, at aking ihihiwalay ang mananahan mula sa Asdod, at siyang humahawak ng setro mula sa Askalon, at aking ipipihit ang aking kamay laban sa Ekron, at ang nalabi sa mga Pilisteo ay malilipol, sabi ng Panginoong Diyos. Ganito ang sabi ng Panginoon, dahil sa 3 pagsalangsang ng Tiro, oo, dahil sa 4, hindi ko ihihiwalay ang kaparusahan sa kanya, sapagkat kanilang ibinigay ang buong bayan sa Edom, at hindi inalaala ang tipan ng pagkakapatiran. Ngunit ako'y magsusugo ng isang apoy sa kuta ng Tiro, at susupukin niyaon ang mga palasyo niyaon. Ganito ang sabi ng Panginoon, dahil sa 3 pagsalangsang ng Edom, oo, dahil sa 4, hindi ko ihihiwalay ang kaparusahan sa kanya, sapagkat hinabol niya ng tabak ang kanyang kapatid, at ipinagkait ang buong habag, at ang kanyang galit ay laging nanglilipol, at taglay niya ang kanyang puot magpakailanman. Ngunit magsusugo ako ng isang apoy sa Timan, at susupukin niyaon ang mga palasyo sa Bosra. Ganito ang sabi ng Panginoon, dahil sa 3 pagsalangsang ng mga anak ni Amon, oo, dahil sa 4, hindi ko ihihiwalay ang kaparusahan sa kanila, sapagkat kanilang pinaluwa ang bituka ng mga babaeng nagdadalang tao sa Galaad, upang kanilang mapalapad ang kanilang hangganan. Ngunit aking papagniningasin ang isang apoy sa kuta ng Raba, at susupukin niyaon ang mga palasyo niyaon, na may hiyawan sa kaarawan ng pagbabaka, na may bagyo sa kaarawan ng ipo-ipo, at ang kanilang hari ay papasok sa pagkabihag, siya at ang kanyang mga prinsipe na magkakasama, sabi ng Panginoon. Kabanata 2. Ganito ang sabi ng Panginoon, dahil sa 3 pagsalangsang ng Moab, oo, dahil sa 4, hindi ko ihihiwalay ang kaparusahan sa kanya, sapagkat kanyang sinunog ang mga buto ng hari sa Edom na pinapaging apog,
Ngunit ako'y magsusugo ng isang apoy sa Moab, at susupukin niyaon ang mga palasyo sa Seriot, at ang Moab ay mamamatay na may kaingay, may hiyawan, at may tunog ng pakakak, at aking ihihiwalay ang hukom sa gitna niyaon, at papatayin ko ang lahat na prinsipe niyaon na kasama niya, sabi ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon, dahil sa 3 pagsalangsang ng Huda, oo, dahil sa 4, hindi ko ihihiwalay ang kaparusahan sa kanya, sapagkat kanilang itinakwil ang kautusan ng Panginoon, at hindi iningatan ang kanyang mga palatuntunan, at iniligaw sila ng kanilang mga pagbubulaan, ayon sa inilakad ng kanilang mga magulang. Ngunit magsusugo ako ng isang apoy sa Huda, at susupukin niyaon ang mga palasyo ng Jerusalem. Ganito ang sabi ng Panginoon, dahil sa 3 pagsalangsang ng Israel, oo, dahil sa 4, hindi ko ihihiwalay ang kaparusahan sa kanya, sapagkat kanilang ipinagbili ang matuwid dahil sa pilak, at ang mapagkailangan sa 2 paang pangyapak, na iniimbot ang alabok sa lupa na nasa ulon ng dugha, at inililiko ang lakad ng maamo, at ang mag-ama ay sumisiping sa isang dalaga, upang lapastanganin ang aking banal na pangalan. At sila'y nangahihiga sa tabi ng lahat na dambana, sa ibabaw ng mga kasuotang sangla, at sa bahay ng kanilang Diyos ay nagsisiinom ng alak na mga multa. Gayon may nililipol ko ang Amorheo sa harap nila, na ang taas ay gaya ng taas ng mga sedro, at siya'y malakas na gaya ng mga ensina. Gayon may nilipol ko ang kanyang bunga sa itaas, at ang kanyang mga ugat sa ilalim. Iniahon ko rin kayo sa lupain ng Ehipto, at pinatnubayan ko kayong 40 taon sa ilang, upang ariin ninyo ang lupain ng Amorheo. At nagbangon ako sa inyong mga anak na mga propeta, at sa inyong mga binata ng mga Nazareo. Di ba gayon, o kayong mga anak ng Israel? Sabi ng Panginoon. Ngunit binigyan ninyo ang mga Nazareo ng alak na maiinom, at inutusan ninyo ang mga propeta na sinasabi, huwag kayong manganghuhula. Narito, aking huhutukin kayo sa inyong dako, na gaya ng isang karong nahuhutok na puno ng mga bigkis, at ang pagtakas ay mapapawi sa matulin, at ang malakas ay hindi makakaasa sa kanyang kalakasan, ni ang makapangyarihan man ay makapagliligtas sa sarili, ni makatitindig man siyang humahawak ng busog, at siyang matulin sa paa ay hindi makaliligtas, ni siya mang nakasakay sa kabayo ay makaliligtas, at siya na matapang sa mga makapangyarihan ay tatakas na hubad sa araw na yaon, sabi ng Panginoon. Kabanata 3. Dinggin ninyo ang salitang ito na sinalita ng Panginoon laban sa inyo, o mga anak ni Israel, laban sa buong angkan na aking iniahon mula sa lupain ng Ehipto, na sinasabi, kayo lamang ang aking nakilala sa lahat ng angkan sa lupa, kaya't aking dadalawin sa inyo ang lahat ng inyong kasamaan. Makakalakad baga ang dalawa na magkasama, liban na sila'y magkasundo? Uungal baga ang leon sa gubat kung wala siyang huli? Sisigaw baga ang batang leon sa kanyang yunggib kung wala siyang huling anuman? Malalaglag baga ang ibon sa silo sa ibabaw ng lupa nang walang silo sa kanya? Lulukso baga ang panghuli mula sa lupa at walang nahuling anuman? Tutunog baga ang pakakak sa bayan
at ang bayan ay hindi manginginig? Sasapit baga ang kasamaan sa bayan at hindi ginawa ng Panginoon? Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Ang leon ay umungal. Sinong di matatakot? Ang Panginoong Diyos ay nagsalita. Sinong hindi manghuhula? Ihayag ninyo sa mga palasyo sa Asdod at sa mga palasyo sa lupain ng Ehipto at inyong sabihin, magpipisang kayo sa mga bundok ng Samaria at inyong masdan kung anong laking ingay ang nandoon at kung anong pahirap ang nasa gitna niyaon, sapagat hindi sila marunong magsigawa ng matuwid, sabi ng Panginoon, na nag-iimbak ng pangdadahas at pagnanakaw sa kanilang mga palasyo. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, kaaway ay paririto sa palibot ng lupain, at kanyang ibabaksak ang lakas mo sa iyo, at ang iyong mga palasyo ay sasamsaman. Ganito ang sabi ng Panginoon, kung paanong inagaw ng pastor sa bibig ng leon ang 2 hita, o ang 1 putol ng tainga, gayon ililigtas ang mga anak ni Israel na nangauupo sa Samaria sa sulok ng hiligan, at sa mga sedang koltsyon ng higaang malaki. Dinggin ninyo at patotohanan ninyo laban sa sangbahayan ni Jacob, sabi ng Panginoong Diyos, ng Diyos ng mga hukbo, sapagkat sa araw na aking dadalawin ang mga pagsalangsang ng Israel sa kanya, aking dadalawin din ang mga dambana ng Betel, at ang mga sungay ng dambana ay mahihiwalay, at malalaglag sa lupa, at aking sisirain ang bahay na pangtag-ginaw na kasabay ng bahay na pangtag-init, at ang mga bahay na garing ay mga wawala, at ang mga malaking bahay ay magkakawakas, sabi ng Panginoon. Kabanata 4. Dinggin ninyo ang salitang ito, o mga bakan ng Basan, na nangasa bundok ng Samaria, na nagsisipighati sa mga dukha, na nagsisigipit sa mga mapagkailangan, na nangagsasabi sa kanilang mga Panginoon, dalhin ninyo rito at ating inumin. Ang Panginoong Diyos ay sumumpa sa pamamagitan ng kanyang kabanalan, na narito ang mga kaarawan ay darating sa inyo, na kanilang huhulihin kayo ng mga taga ng bingwit, at ang nalabi sa inyo ay ng mga pamingwit, at kayo'y magsisilabas sa mga sira, na bawat isa'y tuloy-tuloy, at kayo'y magpapakatapon sa Harmon, sabi ng Panginoon. Magsiparoon kayo sa Betel, at magsisalangsang kayo sa Gilgal, at paramihin ninyo ang pagsalangsang, at inyong dalhin ang inyong mga hain tuwing umaga, at ang inyong mga 10 bahagi tuwing 3 araw, at kayo'y mangaghandog ng hain ng pasasalamat na may lebadura, at kayo'y mangaghayag ng kusang mga handog at inyong itanyag, sapagkat ito'y nakalulugod sa inyo, o ninyong mga anak ni Israel, sabi ng Panginoong Diyos. At binigyan ko naman kayo ng kalinisan ng mga ngipin sa lahat ninyong mga bayan, at kakulangan ng tinapay sa lahat ninyong mga dako. Gayon may hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. At akin namang pinigil ang ulan sa inyo ng 3 buwan na lamang at pag-aani na, at aking pinaulan sa isang bayan, at hindi ko pinaulan sa kabilang bayan. Isang bahagi ay inulanan, at ang bahagi na hindi inulanan ay natuyo.
Sa gayoy 2 o 3 bayan ay nagsigala sa isang bayan upang magsiinom ng tubig, at hindi nangapawi ang uhaw. Gayon may, hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Aking sinalot kayo ng pagkalanta at ng amag, ang karamihan ng inyong mga halaman, at ng inyong mga ubasan, at ng inyong mga igusan, at ng inyong mga olibuhan ay nilipol ng tipaklong. Gayon may, hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Aking pinarating sa gitna ninyo ang salot na gaya ng sa Ehipto. Ang inyong mga binata ay pinatay ko ng tabak, at dinala ko ang inyong mga kabayo, at aking pinaalingasaw ang baho ng inyong kampamento hanggang sa inyong mga butas ng ilong. Gayon may, hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Aking ibinuwal ang iba sa inyo, gaya ng ibuwal ng Diyos ang Sodoma at Gomorra, at kayo'y naging gaya ng dupong na naaagaw sa apoy. Gayon may, hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Kaya't ganito ang gagawin ko sa iyo, O Israel, at yamang aking gagawin ito sa iyo. Humanda kang salubungin mo ang iyong Diyos, O Israel, sapagkat narito, siyang nag-aanyon ng mga bundok at lumilikha ng hangin, at nagpapahayag sa tao kung ano ang kanyang pag-iisip, na nagpapadilim ng umaga, at yumayapak sa mga mataas na dako ng lupa ang Panginoon. Ang Diyos ng mga hukbo ay siya niyang pangalan. Kabanata 5. Dinggin ninyo ang salitang ito na aking itinataghoy sa inyo, o sambahayan ni Israel. Ang dalaga ng Israel ay nabuwal. Siya'y hindi na magbabangon pa. Siya'y nahagis sa kanyang lupain. Walang magbangon sa kanya. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ang bayan na lalabas na 1,000, maiiwang 100, at ang lalabas na 100 ay maiiwang 10 sa sambahayan ni Israel. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa sambahayan ni Israel, hanapin ninyo ako, at kayo'y mga bubuhay. Ngunit huwag ninyong hanapin ang Bethel, ni magsipasok man sa Gilgal, at huwag kayong magsidaan sa Beerseba, sapagkat walang pagsala ang Gilgal ay papasok sa pagkabihag, at ang Bethel ay mauuwi sa wala. Inyong hanapin ang Panginoon, at kayo'y mga bubuhay. Baka siya'y sumigalbong parang apoy sa sambahayan ni Jose, at supukin yaon, at sa Bethel ay walang makapapatay niyaon. Kayong nagpapaging ahenho sa kahatulan, at nagwawaksi ng katuwiran sa lupa, inyong hanapin ang lumikha ng mga Pleiades at ng Orion, at ang lilim ng kamatayan ay pinapaging umaga. Pinapagdilim ang araw sa pamamagitan ng gabi, yaong tumatawag sa tubig sa dagat, at nagbubukso ng mga yaon sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang siya niyang pangalan, yaong nagdadala ng biglang kabuwalan sa malakas, na anupat ang pagkasira ay dumarating sa katibayan. Kanilang kinapupuotan ang nananaway sa pintuang bayan, at kanilang kinasusuklaman ang nagsasalita ng matuwid. Palibhasan at inyong niyayapakan ang dugha, at inyong hinihingan siya ng trigo. Kayo'y nangakatayon ng mga bahay na batong tinabas, ngunit hindi ninyo tatahanan. Kayo'y nangagtanim ng mga maligayang ubasan, ngunit hindi kayo magsisiinom ng alak niyaon, sapagkat talastas ko kung gaano karami ang inyong mga pagsalangsang,
At kung gaano kalaki ang inyong mga kasalanan, kayong nagsisidalamhati sa ganap na kinukunan ninyo ng suhol at inyong inililigaw sa kanilang matuwid ang mapagkailangan sa pintuang bayan. Kaya't siya na mabait ay tatahimik sa panahong yaon, sapagkat masamang panahon. Magsihanap kayo ng kabutihan at huwag kasamaan, upang kayo'y mga buhay, at sa gayo'y ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo, ay sa inyo, gaya ng inyong sinasabi. Inyong kapuotan ang masama, at ibigin ang mabuti, at kayo'y magtatatag ng kahatulan sa pintuang bayan. Marahil ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo, ay magiging mapagbiyaya sa nalabi sa Jose. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng mga hukbo, ng Panginoon, panaghoy ay sa lahat na daan, at sila'y magsasabi sa lahat na lansangan, sa Aba, at kanilang tatawagin ang magbubukid sa pananambitan, at ang lahat na bihasa sa pananaghoy sa pagtaghoy, at sa lahat ng ubasan ay magkakaroon ng panaghoy, sapagkat ako'y daraan sa gitna mo, sabi ng Panginoon. Sa aba ninyo na nangagnanasa ng kaarawan ng Panginoon, bakit ninyo ninanasa ang kaarawan ng Panginoon? Kadiliman nga at hindi kaliwanagan, gaya ng kung ang tao ay tumatakas sa leon, at isang oso ang sumasalubong sa kanya, o pumapasok sa bahay at ikinakapit ang kanyang kamay sa pinid, at isang ahas ang tumutuka sa kanya. Hindi baga magiging kadiliman ang kaarawan ng Panginoon, at hindi kaliwanagan, na totoong madilim, at walang ningning? Aking kinapupuotan, aking hinahamak ang inyong mga kapistahan, at hindi ako malulugod sa inyong mga takdang kapulungan. Oo, bagaman inyong ihandog sa akin ang inyong mga handog na susunugin at mga handog na harina, hindi ko tatanggapin. Ni akin mang kalulugdan ang mga handog tungkol sa kapayapaan na inyong mga matabang hayop. Ihiwalay mo sa akin ang ingay ng inyong mga awit, sapagkat hindi ko didinggin ang tinig ng inyong mga biola, kundi bumugso ang katarungan na parang tubig, at ang katwiran na parang malakas na agos. Nagdala ba kayo sa akin ng mga hain, at ng mga handog sa ilang na 40 taon, o sambahayan ni Israel? Oo, inyong pinasan ang tabernakulo ng inyong hari at ang dambana ng inyong mga larawan, ang bituin ng inyong Diyos, na inyong ginawa para sa inyong sarili. Kaya't kayo'y aking papapasukin sa pagkabihag sa dakoroon ng Damasco, sabi ng Panginoon, na ang pangalay, Diyos ng mga hukbo. Kabanata 6. Sa aba nila na nangagwawalang bahala sa Sion, at nila na mga tiwasay sa bundok ng Samaria, na magigiting na lalaki sa mga pangulong bansa, ng mga pinagsasadya ng sambahayan ni Israel, magsidaan kayo sa Kalne, at inyong tignan, at mula roon ay magsiparoon kayo sa hamat na malaki. Kung magkagayoy, magsibaba kayo sa gat ng mga Pilisteo. Magaling baga sila kaysa mga kahariang ito? O malaki baga ang kanilang hangganan kaysa inyong hangganan? Kayong nangaglalayo ng masamang araw at nangagpapalit ng likmuan ng karahasan, na nangaghihiga sa mga higaang garing, at nagsisiunat sa kanilang mga hiligan, at nagsisikain ng mga batang tupa na mula sa kawan, at ng mga guya
na mula sa gitna ng kulungan, na nagsisiawit ng mga pagayon-gayon awit sa tinig ng biola, na nagsisikatha sa ganang kanilang sarili ng mga panugtog ng tugtugin, na gaya ni David, na nagsisinom ng alak sa mga mangkok, at nagsisipahid ng mga mainam na pabango, ngunit hindi nangahahapis sa pagdadalamhati ng Jose. Sila nga ngayon magsisiyaong bihag na kasama ng unang nagsiyaong bihag, at ang kasayahan nila na nagsisihiga ay mapaparam. Ang Panginoong Diyos ay sumumpa sa kanyang sarili. Sabi ng Panginoon, ng Diyos na mga hukbo, aking kinayayamutan ang karilagan ng Jacob, at aking kinapupuotan ang kanyang mga palasyo, kaya't aking ibibigay ang bayang 10 ng lahat na nandoon. At mangyayari, kung may matirang 10 tao sa isang bahay, na pawang mga mamatay, at pagka itataas yan ng amain sa makatwid bagay ng sumusunog sa kanya, upang ilabas ang mga buto sa bahay, at sasabihin doon sa nasa pinagkaloob ng bahagi ng bahay, may kasama kapabagang sino man? At kanyang sasabihin, wala. Kung magkagayoy, kanyang sasabihin, tumahimik ka, sapagkat hindi natin mababanggit ang pangalan ng Panginoon. Sapagkat narito, nag-uutos ang Panginoon, at ang malaking bahay ay magkakasira, at ang munting bahay ay magkakabutas. Tatakbo baga ang mga kabayo sa malaking bato? Mag-aararo baga roon ang sinuman sa pamamagitan ng mga toro? Inyong ang ginagawang kapaitan ang katarungan, at ahenho ang bunga ng katuwiran. Kayong nangagagalak sa isang bagay na walang kabuluhan na nangagsasabi, di baga kami ay nagtaglay para sa amin ng mga sungay sa pamamagitan ng aming sariling kalakasan? Sapagkat, narito, aking ititindig laban sa inyo ang isang bansa o sambahayan ni Israel, sabi ng Panginoon, ng Diyos ng mga hukbo, at kanilang pagdadalamhatiin kayo mula sa pasukan sa Hamat hanggang sa batis ng Araba. Kabanata 7. Ganito nagpakita sa akin ang Panginoong Diyos, at narito, siya'y lumikha ng mga balang sa pasimula ng huling pasibol ng suwi, at narito, na siyang huling suwi pagkatapos ng mga gapas para sa hari, at nangyari, na nang kanilang matapos makain ang pananim sa lupain, akin ngang sinabi, O Panginoong Diyos, isinasamo ko sa iyo na magpatawad ka. Paanong tatayo ang Jacob, sapagkat siya'y maliit? Ang Panginooy nagsisi tungkol dito, hindi mangyayari, sabi ng Panginoon. Ganito nagpakita sa akin ang Panginoong Diyos, at narito, ang Panginoong Diyos ay tumawag upang humatol sa pamamagitan ng apoy, at sinupok ang malaking kalaliman, at susupukin sana ang lupain. Nang magkagayoy, sinabi ko, O Panginoong Diyos, itigil mo, isinasamo ko sa iyo, paanong makatatayo ang Jacob? Sapagkat siya'y maliit. Ang Panginooy nagsisi tungkol dito, ito'y hindi rin mangyayari, sabi ng Panginoong Diyos. Ganito siya nagpakita sa akin, at narito, ang Panginoon ay nakatayo sa tabi ng kuta na ang pagkayari ay ayon sa pabatong tingga, na may pabatong tingga sa kanyang kamay. At sinabi ng Panginoon sa akin, Amos, anong iyong nakikita? At aking sinabi, isang pabatong tingga. Nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon, narito,
Ako'y naglalagay ng pabatong tingga sa gitna ng aking bayang Israel. Hindi na ako magdadaan pa sa kanila. At ang mga mataas na dako ng Isaak ay magiging sira. At ang mga santuaryo ng Israel ay mga hahandusay na wasak. At ako'y babangon na may tabak laban sa sambahayan ni Jeroboam. Nang magkagayoy, nagsugo si Amasias na saserdote sa Bethel kay Jeroboam na hari sa Israel, na nagsasabi, "Si Amos ay nagbanta laban sa iyo sa gitna ng sambahayan ni Israel. Hindi mababata ng lupain ang lahat niyang mga salita, sapagkat ganito ang sabi ni Amos, si Jeroboam ay mamamatay sa pamamagitan ng tabak, at ang Israel ay walang pagsalang dadalin bihag mula sa kanyang lupain." Sinabi rin ni Amasias kay Amos, "O ikaw na tagakita, yumaong ka at tumakas ka sa lupain ng Huda, at do'y kumain ka ng tinapay, at manghula ka roon. Ngunit huwag ka nang manghula pa sa Bethel, sapagkat siyang santuaryo ng hari, at siyang bahay-hari." Nang magkagayoy, sumagot si Amos, at nagsabi kay Amasias, "Ako'y hindi propeta, o anak man ng propeta, kundi ako'y pastor, at manggagawa sa puno ng sikomoro, at kinuha ako ng Panginoon mula sa pagsunod sa kawan. At sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay yumaon, manghula ka sa aking bayang Israel. Kaya't ngayoy dinggin mo ang salita ng Panginoon. Inyong sinasabi, huwag kang manghula laban sa Israel, at huwag mong ihulog ang iyong salita laban sa sambahayan ni Isaak. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, ang iyong asawa ay magiging patutot sa bayan, at ang iyong mga anak na lalaki at babae ay mga bubual sa pamamagitan ng tabak, at ang iyong lupain ay mababahagi sa pamamagitan ng pising panukat, at ikaw ay mamamatay sa isang lupaing marumi, at ang Israel ay walang pagsalang dadalhing bihag mula sa kanyang lupain. Kabanata 8. Ganito nagpakita ang Panginoon Diyos sa akin, at narito ang isang bakol ng bunga ng tag-init, at kanyang sinabi, Amos, anong iyong nakikita? At aking sinabi, isang bakol ng bunga ng tag-init. Nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon sa akin, ang wakas ay dumating sa aking bayang Israel. Hindi na ako daraan pa uli sa kanila, at ang mga awit sa templo ay magiging mga pananambitan sa araw na yaon. Sabi ng Panginoong Diyos, ang mga bangkay ay magiging marami. Sa bawat dako ay tahimik silang itatapon. Pakinggan ninyo ito, o kayong nananakmal ng mapagkailangan, at inyong pinagkukulang ang dukha sa lupain, na sinasabi, kailan daraan ang bagong buwan, upang tayo'y makapagbili ng gugulayin at ang sabat, upang ating mailabas ang trigo, na gawing munti ang efa, at malaki ang siklo, at gumawa ng karayaan sa magdarayang timbangan, upang ating mabili ng pilak ang dukha, at ng 2 paang pangyapak ang mapagkailangan, at maipagbili ang pinagbitayan sa trigo. Ang Panginoon ay sumumpa alang-alang sa karilagan ng Jacob. Tunay na hindi ko kalilimutan kailanman ang alinman sa kanilang mga gawa. Hindi baga manginginig ang lupain dahil dito, at mananaghoy ang bawat tumatahan doon? Oo, sasampang buo na gaya ng ilog, at mababagabag at lulubog uli, gaya ng ilog ng Ehipto, at mangyayari sa araw na yaon.
sabi ng Panginoong Diyos, na aking palulubugin ang araw sa katanghalian tapat, at aking padidilimin ang lupa sa maliwanag na araw, at aking papalitan ng panaghoy ang inyong mga kapistahan, at taghoy ang lahat ninyong awit, at ako'y maglalagay ng kayong magaspang sa lahat na balakang, at kakalbuhan sa bawat ulo, at aking gagawin gaya ng pagtaghoy sa isang bugtong na anak, at ang wakas niyaon ay gaya ng mapanglaw na araw. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay, o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. At sila'y magsisilaboy sa dagat, at mula sa hilagaan hanggang sa silanganan. Sila'y magsisitakbo ng paroot parito upang hanapin ang salita ng Panginoon, at hindi masusumpungan. Sa araw na yaon ay manglulupaypay sa uhaw ang mga magandang dalaga at ang mga binata. Silang nagsisusumpa sa pamamagitan ng kasalanan ng Samaria, at nagsasabi, buhay ang Diyos mo, O Dan, at buhay ang daan ng Beerseba. Sila'y mga bubual, at kailanmay hindi na mga kababangon. Kabanata 9. Aking nakita ang Panginoon na nakatayo sa tabi ng dambana, at kanyang sinabi, hampasin mo ang mga kapitel, upang ang mga tungtungan ay mauga, at mga kaputol-putol sa ulo nilang lahat, at aking papatayin ng tabak ang huli sa kanila. Walang makatatakas sinuman sa kanila, at walang makatatanang sinuman sa kanila. Bagaman sila'y humukay hanggang sa Sheol, mula rooy kukunin sila ng aking kamay. At bagaman sila'y sumampa hanggang sa langit, mula rooy ibababa ko sila. At bagaman sila'y magsipagtago sa taluktok ng Karmelo, aking hahanapin at kukunin sila mula roon. At bagaman sila'y nagsikubli sa aking paningin sa gitna ng dagat, mula rooy uutusan ko ang ahas, at tutukain niyaon sila. At bagaman sila'y magsipasok sa pagkabihag sa harap ng kanilang mga kaaway, mula roon ay aking uutusan ang tabak, at papatayin niyaon sila. At aking itititig ang aking mga mata sa kanila sa ikasasama at hindi sa ikabubuti, sapagkat ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo, ay siyang humihipo ng lupain at natutunaw, at lahat na nagsisitahan doon ay magsisitangis, at babagong sama-sama na gaya ng ilog, at lulubog uli na gaya ng ilog ng Ehipto. Siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit, at kumatha ng kanyang balantok sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat, at ibinubugso sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang kanyang pangalan. Di ba kayo'y parang mga anak ng mga taga-Ethiopia sa akin, o mga anak ni Israel? Sabi ng Panginoon. Hindi ko baga pinasampa ang Israel mula sa lupain ng Ehipto, at ang mga Pelisteo ay mula sa Kaptor, at ang mga taga-Syria ay sa Shir? Narito, ang mga mata ng Panginoong Diyos ay nasa makasalanang kaharian, at aking ipapahamak mula sa ibabaw ng lupa, liban na hindi ko lubos na ipapahamak ang sambahayan ni Jacob, sabi ng Panginoon, sapagkat, narito, ako'y mag-uutos, at aking sasalain ang sambahayan ni Israel sa gitna ng lahat na bansa, gaya ng trigo na nabitay sa isang bitay.
gayon may hindi malalaglag sa lupa ang pinakamaliit na butil. Lahat na makasalanan sa aking bayan ay mga mamatay sa pamamagitan ng tabak, na nangagsasabi, ang kasamaan ay hindi aabot sa atin o mauuna man sa atin. Sa araw na yaon ay ibabangon ko ang tabernakulo ni David na nabuwal, at tatapakan ko ang mga sira niyaon, at ibabangon ko ang mga guho niyaon, at aking itatayo na gaya ng mga araw ng una, upang kanilang ariin ang nalabi sa Edom, at ang lahat na bansa ng mga tinawag sa aking pangalan. Sabi ng Panginoon na gumawa nito, narito, ang mga kaarawan ay dumarating. Sabi ng Panginoon, naaabutan ng mang-aararo ang mang-aani, at nang mamimisa ng ubas ang magtatanim ng binhi, at ang mga bundok ay papatak ng matamis na alak, at lahat na burol ay mga tutunaw. At aking uling ibabalik ang nangabihag sa aking bayang Israel, at kanilang itatayo ang mga wasak na bayan, at tatahanan nila, at sila'y mga uubasan, at magsisiinom ng alak niyaon. Magsisigawa rin sila ng mga halamanan, at magsisikain ng mga bunga ng mga yaon, at aking itatatag sila sa kanilang lupain, at hindi na sila mabubunot pa sa kanilang lupain, na aking ibinigay sa kanila, sabi ng Panginoon mong Diyos.